Magandang umaga mga ka-vlog, mga kasama. Ngayon ang ating topic ay tungkol sa North at Eastern Scotland. Saan ba matatagpuan ng North at East Scotland? Bago ang lahat, ang Scotland ay parte ng United Kingdom. Ito ay matatagpuan sa bandang norte o hilaga. Sa Scotland ay mayroong isa sa city dito ay ang Edinburgh. At sa itaas noon, sa coastal at sa eastern naman ay matatagpuan nyo ang mga lugar tulad ng Dunbar, North Berwick at iba pa. Kung inyong makita sa picture na ito, sa bidyong ito, yan ang halos karaniwan ang inyong makikita pag kayo namasyal dito. Yung bukirin, yung mga bulaklak, yung mga agrikultura, yung pagbabaka, paghahanap buhay. Ano ba yung mga agrikultura nila, ano ba yung mga tinatanim nila dito pag spring na. Kasi dito kunwari o talagang totoo, halimbawa Marso kakaroon na ng spring, so doon na kanilang pagkakataon na magtanim ng mga wheat. Halimbawa, wheat sa Tagalog sa aking pagkakaalam ay trigo. Yan yung ginagawang mga cornflakes, mga champurado. Yan, ini-import yan kasi sa ating bansa ay mahirap itanim yan. Ang klima niya ay gusto ay malamig. So dito, kumain yung mapapasyal kayo, malilibot kayo, kahit na malamig dito, yung kanilang taniman ng mga strawberry ay naka-greenhouse. Bakit kamo? Sa palagay ko at sa obserbasyon ko, dahil dito nga ay walang habas ang paglamig, ang klima ay hindi mo talaga patatansya sa buong maghapon. Ngayon ay uulan, maya-maya ay araw, maya-maya ay hahangin, mamaya ay lalamig. Hindi mo maintindihan talaga kahit na sabihin pa na alam ng weather station dito ang panahon. Maya bago ng bago. So anong magagawa nila roon? Siyempre wala nga. Ngayon, yung mga prutas tulad niyang strawberry, mga raspberry, naka-greenhouse yan. At saka yung mga blueberries niyan. Sa ngayon, yun ang kanilang natutunan. Ginagawa nila ng greenhouse dahil upang manatili nila, makontrol nila ang temperatura na gusto ng mga halabang ito. Bakit kamo? Kasi kung sila ay hindi naka-greenhouse, maya-maya mainit, maya-maya malamig, maapekto ng kanilang paglaki. Kaya sila ay minababuti ng mga magsasaka dito na sila ay ilagay sa greenhouse. At least doon ang temperatura ay tuloy-tuloy na pare-parehas. Kung medyo humid talaga dahil meron silang control. Pinainit nila o pinabababa ang pinainit ang temperatura sa loob ng greenhouse. Alam niyo ba yung greenhouse? Siyempre, sigurado alam niyo yun. Yun yung bahay na maaring oblong, biniyak na bilog, na tinaklob, or pwede rin naman na may parang bubong triangular. Basta siya ay tinatawag na greenhouse at yun ay maaring yari sa plastic, linoleum, pwede rin naman yero na may support sa loob kasi upang hindi lumabas ang init noon. Yun. So po, sa akin napansin dito, yung mga halaman na yan, tulad pati ang mga tawag dito
plum. Yan, plum. I think cherry. Yan, greenhouse na rin nila. Yung mga grafted na yan. Kaya dahil sa maliliit yan, hindi na tumataas. Napapamunga nila yan. So kahit na ang kanilang greenhouse ay hindi kataasan, nakapagtanim sila. Ayun. So hanggang kailan ba nila ginagamit ang greenhouse? Ang greenhouse actually, wala naman problema. Ang problema lang nila rito, pag sila ay nag-greenhouse, ay tuwing winter, syempre. Pag winter, uulan ng snow yan. Syempre, bibigat ang bubong ng greenhouse. Magkukulaps yun. Kaya yun ang problema nila dito kapag nagwi-winter. Pangalawa, pag winter, syempre, mahangin, umuulan. Yan. Yan ang problema. Kaya siguro sa kanilang experience, nag-greenhouse din sila sa panahon ng winter. Ngunit hindi kasing dami ng kanilang pagtatanim sa panahon ng spring at tag-araw. Dahil dyan, mayroong siyempre limitado lang ulan. Although umuulan, mahina lang, hindi talaga nakaka-apekto sa kanilang structure ng greenhouse. Yan na nanatiling nakatayo ang kanilang greenhouse. Ano pa ba ang mga halaman nila? Pati mga gulay ay halos dito ay gini-greenhouse. Hindi ko lang naisama dito sa video ang mga greenhouse, pero sa susunod na video ay ipakikita ko sa inyo ang greenhouse na sinasabi ko. Dito sa Eastern Scotland ay mayroon ding mga mangingisda. Baka akala nyo din lang sa atin may mga mangingisda. Kaya lang nga dito ay ang nahuhuli nila ay bukod sa isda, lobster din at saka alimango. Iba ang itsura ng alimango rito. Hindi mud crab, kundi yung parang bilog. Yeah. Pero sa lasa halos pagkaparehas lang naman, walang pinagkaiba. Alimango pa rin sila. Yun. Yan namang nakikita nyo na yan. Yan yung horse racing venue. Diyan sila nagkakarerahan. Yung parang karera ng mga kabayo. Ayan. Yan ay seasonal din. Ginagamit yan kapag may bisita ang United Kingdom. Mayroong kumbaga ay paliga. Ginagamit din yan sa panahon ng tag-araw, springtime. Minsan din naman during winter. Basta kung mayroong nagkaayaan or mayroong okasyon, diyan ginaganap. Yan ay matatagpuan sa Musselburgh, sa parteng east ng Edinburgh, sa kalagitnaan bago dumating ang Northbury at ang Dunbar. Kung makita nyo, napakalawak niyan. Yan ay damuhan na mayroong bakal na puti sa magkabilang gilid, at doon nakalagay ang mga kabayo na nagkakakarerahan, nag-race. Kung magkakaroon ulit ng pagkakataon, aking kukuhanan ang karera ng kabayo upang makita nyo ang ibig kong sabihin. So, yan lamang muna ang ikikwento ko tungkol sa video na to. At sa ibang pagkakataon, mayroon tayong ibang paksa kung ano-ano ang mga lugar, ano ang mga itsura dito ng bukid, ng mga lugar dito sa Scotland. Ang Scotland ay matatagpuan sa north o hilaga ng United Kingdom. Sa kaliwa nito ang Wales, at sa bandang ibaba ang papunta sa London. Halos may kasing laki lamang ito ng bansang Pilipinas. At gadangan lamang ito ay hindi mga islands. May islands dito pero hindi katulad sa Pilipinas na talagang
puro islands. Pero sa forma ay halos parang Pilipinas. So, yun lamang mga kabergs, mga kasama. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa susunod ulit, may paksa tayo tungkol sa United Kingdom. Huwag niyong kalimutan, tulungan niyo akong mag-subscribe, mag-like at mag-comments. The more na mag-like kayo, mag-subscribe at mag-comments, siyempre marami tayong topic. Maraming salamat po. Thank you.